Hello mga bebs, welcome back sa aking channel. Second vlog to. Ngayon ay papunta tayo ng emergency dahil si Yeram bigla na lang, kaninang umaga kasi mga bebs, hindi siya nakakain ng maayos at masakit yung tiyan niya. Hindi ba galing kami sa previous vlog namin galing kami ng laundry shop. So ayun, pag uwi dito rin ng bahay, yung binili namin sa CEO yung hindi din, kumain siya. Pero mga late na siyang kumain mga bebs kasi nga gusto niyang mahiga dahil nahihilo siya. Mga 12, hindi pa siya, wala pa siyang lagnat mga bebs. Kasi nga tinest ko siya ng kung may lagnat siya, wala naman. Tapos kanina lang, ayun nga, ganun pa rin, hilo pa rin siya, nahihirapan siya. Sumasakit yung tiyan, tapos mag-stop, tapos sasakit. Tapos ayun, nilagnat na siya mga bebs. Naging 38.2 na. Kaya pagdating hindi ko muna tinawagan si Mr. mga bebs para habang nasa work siya, para hindi na siya nag-aalala. So ngayong umuwi siya, ayun yung bungad niya is may lagnat si Yeram. Kaya ito, nakapaghilamos lang siya, hindi pa siya nakaligo mga bebs. Kaya ngayon ay pupunta na kami ng emergency room para alam kung bakit bigla na lang sumakit yung tiyan at saka may lagnat siya. At sabi ko gusto kong sumama. Kaya ang naiwan sa bahay mga bebs si Yechan. So, waiting kami dito sa harapan ng aming bahay. Sa labas na kami. Kasi kukunin ni Mr. yung sasakyan. So, ayan mga bebs. I-update ko kayo kung pag nandun na tayo sa hospital. Tingnan natin kung makapag-vlog ako doon mga bebs, ha? Kawawang Yeram. Ayan, oh. May sakit ang Yeram. So, ayan mga bebs, nakasakay na tayo ng sasakyan. Dito kami sa likod ni Yeram. Kasi sinamahan ko muna siya dito. Tapos si Mr. wala pa yung kain. Pagdating niya, ayan na. Ayan. Pagdating niya mga bebs, nagilamos lang siya. Tapos ito na. Buti nga, ngayon Martes pa lang. Kung hindi, Wednesday, meron silang simba. Pero kung ganyan naman, Wednesday, syempre. Siguradong hindi magsisimba si Mr. So, ayan mga bebs. Dito na lang kami sa kung saan ako nagpapa-check out ng aking cholesterol. Diyan na lang kami. Kasi nga, malayo yung sinasabi ni Mr. Yung talagang malaking hospital. Medyo malayo at saka maraming tao. Abiyan, we. So, ito mga bebs, i-update ko kayo mamaya pag nasa hospital na tayo. Under the boughs where the shadows
beb sa hospital, pero sa emergency. Pero isa lang yung kailangan pumasok doon sa yung magbabantay dito sa emergency room. Kaya dito lang ako. Si Mr. talagang papasok kasi nga siya yung makikipag-usap. Kung ako, wala naman alam. So, mag-intay tayo dito at ayaw din nakiusap si Yeram na ayaw niyang magpa-video habang nandun siya sa emergency. Siyempre, gusto niya ng private ba? Ayaw niyang magpa-video. Kaya sabi ko, okay lang. So, dito lang tayo sa labas mga babes. Pero mamaya, hiramin natin yung ID na suot ni Mr. Tapos si Mr. naman maiwan dito. Ako na naman titingin kay Yeram, mga babes. Kung anong problema doon. Tingnan natin si Yeram. Ayun, nandun siya tinatanong siya doon, mga babes. Sa loob ng, teka, yung cellphone ko baka ang dami din mga na-emergency, mga babes. At maraming mga ambulansya. Nakadalawang ambulansya ng mga babes. Stars and the moon teach me the language of rustling leaves. Stories that linger on the breath of the breeze. Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient. Lumabas tayo ng hospital kasi nga nakakaboring doon yung naghihintay. Sana pala hindi na ako sumama. So dito tayo sa labas, yung favorite ko. Buti na lang meron ditong Edia. So yung favorite kong coffee shop. So bumili tayo ng Topinat. Parang hindi siya large. Maliit lang pala siya. So ayan, mga babes. Inom-inom muna tayo dito. Habang hinintay natin silang lumabas. Baka mamaya pa yun, mga babes. Tatawagin niya na ako ni Mr. pagka nakita niya ay lumabas siya doon sa emergency na tapos wala ako doon sa waiting area. Hahanapin ako nang tatawag siya. Pero nanonood muna ako ng vlog, mga babes, habang naghihintay ako dito. Or pag nakaka-boring din naman doon sa kotse kung doon ako maghihintay, mga babes, 'di ba? Sana mabilis lang at sana maging okay si Yeram. Yun ang pinagpe-pray ko na sana walang kasi naalala ko noon, mga babes. Hindi ko nakwento sa inyo, pero nakapag-vlog ako nag-vlog ba ako noon? Vlogger na ba ako noon? Hindi ko alam eh. So, dati kasi, mga babes, na-opera na ako ng appendix, mga babes. At ang ko noon, sumasakit yung tiyan ko. Tapos, sobrang sakit ng tiyan ko, mga babes. Tapos, titigil. Tapos, biglang sasakit na naman. Tapos, ang taas-taas ng lagnat ko. So, ganyan yung symptoms ko, mga babes, nung nagiging malubha na pala yung appendix ko. Yung acute na siya, mga babes. Una, dun kami sa isang hospital na sabi, baka baka nga may appendix ako. Tas ito nga, dito kami. Tas pangalawang dito kami nagpunta dito sa hospital na to. So dito din ako na operahan ng Pagkadating namin sa hospital na to, ayan, chinek up lang ako. Tapos MR, CT scan, basta. Ayun, tapos
Ayun, tas agad na akong dinala sa operating room mga bebs. Kasi nga, ano na siya, grabe na siya mga bebs eh. Kaya agad na akong inopera nung gabing yon mga bebs. So sana okay lang si Yera mga bebs. Sana hindi naman appendix. Ay Lord. Pero alam niyo mga bebs, yung mga bata dito, yung mga kasing edad ni Yeram. Pag nako-confine sila, hindi na sila, wala nang nagbabantay sa kanila mga bebs. Sila na lang, mga ano sila, independent. Tapos ano, pero syempre nung baby sila mga bebs. Pero nung baby sila mga bebs, syempre nandoon ako, grabe. Nung baby sila, sunod-sunod silang na-confine si Yechan, si Yeram, si Yechan, si Yeram. Tapos minsan nagsasabay pa kasi silang ma-confine. Grabe ang hirap ko. Ako yung tigabantay. Syempre ako yung nanay, di ba? Tapos syempre si Mr. ano siya eh. Nagwo-work siya mga bebs. O sino magbabantay, di ba? Tapos pagkatapos niyang mag-work, pupunta siya ng hospital, dalawin lang kami, titignan lang kami saglit, tapos uwi na para matulog, ganun. Grabe hirap ko mga bebs nung mga bata pa yung mga anak kong yan. Ay, kulang na lang, tumira na kami ng hospital. Pero ngayon, I'm so happy and blessed. Ayan, nakaraos naman kami ng pagpapalaki sa mga bata. So, ayan, thank you kay Lord sa gabay niya sa amin palagi. Ayan, minsan lang nagkakasakit yung mga bata ngayon mga bebs. Ayan. So, dito muna tayo. Inom-inom muna tayo ng favorite ko. Nakainom tuloy tayo mga bebs nang hindi oras. Nahiram ko tuloy yung pera ni Yechan. Hindi pa tumatawag si Mr. Siguro hindi pa siya lumabas dun sa emergency room. Ang ganda dito mga bebs, ayan. Ito yung paligid mga bebs. Tapos iyan yung sa harapan. Ito yung, ano din to eh, hospital din. Parang ito yung mga tulugan ng mga nurse mga bebs. Ayan. Yung likod nito mga bebs, hospital na yan. Hanggang doon no. Hospital yan. Ito. Yan, paikot yan doon ng ganun. Hospital na yan, malaki. Dati maliit lang to mga bebs eh. Lumaki na siya. Tapos ito siguro tulugan to ng mga nurse. And then sa ibaba naman mga bebs, yan. Ano yan, saan na ba dyan yung ano? Parang restaurant, ay hindi. Ano siya mga bebs, pharmacy. Ayan, dyan na lahat yung mga gamot na kailangan nyo. Mga bebs. Pero dito mga bebs, naalala ko kasi pag sa hospital sa Pilipinas, kailangan mo pang bumili ng ng mga swero. Pagka naubos na, so kailangan mo ulit bumili ng swero. Dito kasi, pag naubos na, agad meron na silang ipapalit na swero. Hindi mo na kailangang, kasi iyaano na yan eh, ipa-plus na yan mga bebs sa, ipa-plus na yan mga bebs sa bill mo. Yung lahat ng gamot na iniinom mo, swero, ganyan. So sa atin sa Pilipinas, siguro, ewan ko lang, noon kasi ganun eh. Kailangan mo talagang may pera ka. Kasi nga pag walang pera, walang kapalit yung swero mo mga bebs hanggang sa pag naubos na isa, wala na. Kaya dapat may pera kang baon. So ayun mga bebs, ang daldal ko na naman. Hindi ko pa tuloy na-upload yung ko mga bebs. Yung i-upload ko sana na mapanood nyo ng itong Tuesday. Baka Wednesday nyo na siya mapanood. Tapos itong mga bebs, itong vlog na to, Thursday nyo na to mapanood. Thursday. So, ayan. Dito lang ako. Manonood muna ako ng vlog mga bebs, ha?